Ang ginawa ko po noon, madaling araw, nagsulat na po ako sa mga kasama na ako po'y bababa na. Ang pinamulat lang po nila sa amin na huwag susuko kasi nga po pag mahuli kami ng mga sundalo, ganyan-ganyan, tutorturin, ikukulong, mga ganyan. Kaya po nagtago po ko dun sa Rizal ng halos ilang taon din po. Unang-una hindi ko po alam kung paano sumuko eh. Naugnayan po nila ako, parang pinabalik ulit ako pero hindi na po sa taas. Tumutulong po ako sa pagrarally. Yun na lang po yung naging way ko na sumama na lang din po sa kanila. Pero hindi rin po sapat kasi po nung one time na bumaba po ako doon kila Papa, doon po sa pabahay. Nagulat si Papa, sabi niya, "Anak, huwag ka dito." Sabi niya, "Baka pagbabarilin tayo, madadamay ang mga kapatid mo." Ay nasabi sa akin, kaya hindi po ako makapasok noon. Kumontak po ako sa mga pulis noon. Tapos sabi ko, gusto ko pong sumuko, sabi ko. Inanyayahan po nila ako sa istasyon nila. Tapos ang sabi nila sa akin ay, hindi ka po pwede namin hawakan, ipapaano ka po namin sa ATIB. Talagang ilang taon din po na hindi kami magkakasamang pamilya dahil nga po doon. Tago ng tago, hindi alam kung saan pupunta. Tapos after po noon, nung nakausap ko nga po yung isa sa mga kasundalohan ng ATIB, tinawagan po nila yung doon sa kampo. Tapos mga ilang araw lang po, pinadala na po ako doon sa ATIB. Welcome po nila ako doon. Tapos tinanong kung buti na lang nag-ano ka, ganyan-ganyan. Sabi niya, andito kami, ganyan. Bukas palad ka naming tatanggapin, ganyan. Eh, ayos naman po, talagang pinakain, pinoprotektahan po. Paano kaya kung gumawa ko ng kanta para sa aming mga FR? Parang bilang pasasalamat na rin po sa mga kasundaluhan. Ngayon po halos magdamag ko po yun isinulat. Tapos kinabukasan, nagpatulong po ko sa gitarista po namin na lapatan po ng tono.